So yun mga tropa, sa magandang araw ulit para sa ating lahat. And for today's video guys, samahan niyo ako magpakain ng aking mga alaga. So dito nga pala mga tropa, sa ating munting farm ay tayo lang po yung nag-aasikaso ng ating mga alaga. So dati po kasi meron po tayong katulong dito na aming tauhan na nagpapakain po ng ating mga alaga. Pero ngayon po ay umalis na po siya kaya po solo po natin yung mga gawain dito. Napakahalaga nga mga tropa na yung makukuha po natin tauhan sa ating gagawing farm ay talaga pong may puso at may malasakit po sa pag-aalaga. Kasi pag wala silang malasakit, wala doon yung puso nila sa pag-aalaga ng mga hayop, medyo may hirapan po tayo na mas mapaganda po yung ating mga alaga at mas mapalago. Kasi kinakailangan po ng dedikasyon dito at yung may puso sa pag-aalaga ng mga hayop dahil pagka hindi po sila interesado at gusto lang po nila ng sumahod, medyo may hirapan pong gumanda yung ating pagpa-farm. So dito nga mga tropa, time check around 7:30 AM na po ng umaga at nagpapakain na po tayo ng ating mga alagang manok. So dito nga pala sa pagpa-farm, kinakailangan din po natin ng sapat na kaalaman na bago natin pasukin ng isang bagay, kinakailangan po magre-research tayo, medyo magtatanong-tanong tayo sa mga nauna, para sa ganun po hindi po masayang yung investment natin. At saka kinakailangan po na once na kumuha po tayo ng tagapag-alaga, kahit papaano napupuntahan po natin yung ating mga alaga, na-check po natin at namomonitor po natin para sa ganun po hindi po masayang ang ating investment. Mahirap din naman po na ipagkatiwala lang po ito sa ating mga kinuhang tauhan na sinasahudan dahil kinakailangan din po natin itong tutukan bilang tayo po yung owner para sa ganun po hindi po masayang ang ating investment sa pag-aalaga po ng mga manok. So bali mga tropa, ito nga pala nagsimula lang sa libangan, so hilig lang, natutuwa-tuwa, na hindi natin inaasahan na magiging negosyo po pala natin na small time lang naman. So since na small time nga lang po pala tayo, hindi naman tayo kagaya ng ibang farm na sobrang malalaki, kaya tayo na po yung nagtsatsaga na mag-alaga ng ating mga alagang kambing at mga manok para sa ganun po meron din tayong kitain. Mahirap din kasi na puro kukuha ka lang ng mga tauhan, pasahod ka lang ng pasahod, tapos wala namang bumabalik sa'yo, medyo malulugi po tayo pag ganun. Kaya kinakailangan po, once na kahit backyard ka lang, kinakailangan mag-umpisa ka sa tama, pagtyagaan mo kung ano yung meron, pag-umpisahan mo yung maliit dahil habang tumatagal, dumadami po yan at lumalaki at lumalago mga tropa. And ito nga palang pinainom natin mga tropa ay mga molasses po. So yan, molasses po na hinahalo natin sa tubig nila kasi napansin ko na hindi na po sila umiinom ng tubig na plain dahil nasanay nga po sila na may lasa. Kumbaga medyo spoiled po itong ating mga alaga na hindi ko naman tinitipid dahil mura lang naman po yung molasses. Ihahalo lang natin sa tubig. Ayun na po yung magiging natural vitamin B12 po nila na talaga nakakatulong po para mapaganda po yung appetite nila at the same time mas mapabilis po yung pagtaba ng kambing. Ayan. So ito po yung molasses na ginagamit natin. Mas maganda po yung pure, yung talagang black strap na malapot po. Ayan. So pag napainom na natin sila ng molasses, mamaya pagpapahingin lang po natin sila ng konti at ire-ready naman po natin yung mga kumpay nila o yung mga legumes at mga damo na kakainin po nila. So nga pala mga tropa, sa mga nagtatanong nga pala, ang mga alaga po natin ay mga full blood Boers. So sila po ay imported po ang mga magulang. At talaga pong maganda pong i-breed for meat purposes po. So kung gusto mo ng mga pangkatay, gusto mo ma-upgrade yung lahi ng kambing mo, pwede kang bumili ng bulugan na full blood Boer. Tapos i-cross mo ito sa mga upgraded na doe o sa mga native na babae para sa ganoon mas maging malaki po yung karne ng mga anak nila. Para once sa kinatay ay malalaki po ang karne ng ating mga alagang ibinbreed. So maganda po itong i-cross sa ating mga upgraded doe o sa mga native. Pero wag naman nating i-cross sa mga native na sobrang liliit po talaga. Meron kasi mga native na inahin na medyo malalaki kaya pwede po nating i-cross ang ating mga full blood Boer sa kanila. So dito lang mga tropa, nakalagay sa tangkal yung ating ibang mga inahin, ibang mga tandang na hindi pa po natin ilalagay sa ating mga flying pen. So since nire-ready pa po natin ang housing nila pansamantala, dito muna po sila mga tropa. So yan. So pinatutukan natin ang ating mga alaga at ayun nga palang tangkal na yan ay nabili lang po natin. So naisipan ko kasi na bumili na lang ng tangkal kasi nga pag nagpagawa tayo ang labor, medyo mahal na rin mga tropa kasi na-realize ko na pag nagpagawa tayo ng tangkal, aabuti rin po yan ng ilang araw. Magkano na rin po yung bayad natin sa panday, nasa 700 na rin po. Kaya naisipan ko na bumili na lang din po. So ito nga palang tangkal na to ay parang nasa around 1,500 to 2,500 po. So yeah, so meron silang 3 doors, meron ding 6 doors. At pinagduktong-duktong na lang po natin mga tropa. Ayan. So medyo mababa nga lang po pala itong tangkal na nabili natin. Plano ko na lang pong ipa-repair para po mas mapataas po natin. Pero itong lugar naman po natin ay mataas po at subok na po sa baha. Medyo mahirap lang po magpakain ng ating mga alaga kasi yumuyuko tayo. Kasi nga mababa po yung tangkal. Ayan. So yan, tsaga-tsaga lang tayo sa pagpapakain ng ating mga alaga.
Minus naman po tayo sa labor ng papapakain sa ating mga alaga since tayo na po yung tumututok dito nga po sa ating mga alaga. Na dati, kumpara dati, meron tayo sinasahudan na tauhan na halos monthly na pinapasahod. Pero ngayon, medyo nakalis tayo dahil nga tayo na po yung mismong tumututok dito sa ating mga alaga. Pero once na medyo marami na talaga yung alaga natin, kinakailangan nating kumuha na ng mga katulong na mag-alaga. Para sa ganun, ay medyo makapahinga rin po tayo dahil hindi lang naman po ito ang ating ginagawa at meron pa po tayong ibang pinagkakaabalahan. So ito nga pala mga tropa, pinapakain natin mga inahin ay ginagamit po natin sa breeding. Ayan, so selective breeding lang po yung ginagawa natin since tayo naman po ay hindi po kagaya ng mga farm na malalaki para mag-breed po ng sobrang daming mga manok. At dito nga po meron tayong mga ibang mga breed na sisiw na medyo na late po ang pag-breed na hindi na po pasok sa breeding season. So ito po yung mga huling habol sa off-season breeding. Ayan, so tinaga nating pakainin, palakihin para sa ganoon magkaroon tayo ng materyales sa mga susunod po na breeding season. Ayan. So yung mga manok natin dito, meron tayong mga kanawayon, pumpkin, mga sweater, Gilmore, at meron tayong mga blues. So ito nga pala nakikita yung kulungan ng mga manok natin. Ayan po yung dati natin kulungan ng kambing na ni-renovate natin at ginawa natin kulungan ng manok. So medyo malaki nga po pala yan at medyo komportable po yung ating mga alaga. So yung ginagawa natin flooring ay ipa po ng palay para sa ganun ay maging maganda po sa droppings ng ating mga alaga. Kasi yung ipa po kasi na-absorb niya yung mga ipot o yung mga dumi ng ating mga alaga para sa ganun ay hindi po sila magkaroon ng ammonia. Ayan, so pinakakain natin ng crumble, itong ating mga sisiw na anak po ng ating white streamer henny na kanawayon. So yan mga tropa, sa pag-aalaga ng sisiw ay tiyagaan lang po. Since na ito ay off-season breeding, talagang inalagaan po natin mabuti para sa ganun po ay makaiwas po tayo sa mortality at hindi po tayo malugi sa panahon at sa puhunan mga tropa. Bale, ito nga pala mga sisiw natin mga tropa, inaalagaan natin sa bahay po mismo. So kinukulob natin yung ating cage na pinaglalagyan po nila na nagiging epektibo naman po para sa programa sa ating mga alagang sisiw. Kasi talagang bihirang-bihira po tayo magkaroon ng mortality at maganda po yung kinakalabasan ng ginagawa nating routine sa ating mga alagang sisiw. Ayan. So bago natin sila ibaba ay halos nasa 1 month na po ang edad po nila para sa ganun po masigurado po natin na hindi na po sila magkakasakit basta-basta at medyo magiging matibay na po yung kanilang mga immune system. And eto nga pala mga tropa, yung ating mga alagang exotic American Bully. Ayan. So nakakatuwa nga pala sa breed ng aso na to ay talagang napaka-sweet nila. So sa kabila ng itsura nila na mukhang matapang, mukhang mabagsik at mukhang talagang mangangagat, talagang kabaliktaran po. So yung mukha nila medyo malalaki, matataba, pero yung ugali nila parang mga small breed na mga Shih Tzu. Talagang napaka-sweet po, kaya nakakatuwa ang alagaan. Ayan. Tsaka ang gaganda ng katawan nila, ang tataba, ang lalaki ng ulo, na talagang may thrill pong alagaan. Yun nga lang mga tropa, medyo malaki po ang maintenance ng pag-aalaga ng mga American Bully. So yan mga tropa, sa mga interested na bumili ng ating mga alagang manok, kambing, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account, BJM Livestock Farming po. At isasend ko po sa inyo yung mga available natin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat and God bless.